Sinugod ng iyong ama ang maniningil at inundihan ng suntok upang pigilin ang nagpaparusa sa bata. Nabuwalan ang maniningil at tumama ang ulo sa bato. Iyon ang kanyang ikinamatay. Ang iyong amay dinakip at ibinilanggo. Sa gayoy, naglitawan ng lahat ng mga kaaway niyang lihim. Pinaratangan siyang irehe at filibustero. Ako mismo'y lumapit sa dating kapitang general upang ipaalam sa kanyang hindi maaaring maging filibustero ang isang taong gaya ng iyong ama. Sino ang abogado mong tatanggol sa gaya kong tinatang irehe at filibustero, Inyete? Huwag kang mawawala ng pag-asa, Don Rafael. Doktor, wala na po ba kayong magagawa? Ibang malubhan na talaga ang kalagayan natin, Inyete. Hindi nakatulog si Ibarra ng gabing iyon. Para nakikita ni Ibarra ang paghihirap ng kanyang ama. Crisostomo! Crisostomo, anak ko! Ama ko! Kaawa-awang ama ko. Aking anak, nakikita mo ba ang asyendang ito? Kapag ako ay namatay, lahat ng ito ay papamanak sa iyo. Lahat ng Ngunit ama, aalin ko pa mga kayamanan iyan. dahil minamahal kita ako, tulad ang pagmamahal ko sa iyo. Sa kami ang palan, kaya namatay. Kailangan ko ba? Aking ama, maaari ko pong malaman ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Itinuturing si Kapitan Tiago sa isa sa pinakamayaman sa Binondo. Malawak din ang kanyang mga asyenda sa Pampanga at Laguna, lalo na sa San Diego. Si Kapitan Tiago ay anak ng isang taga Malabo na napakayaman, ngunit napakakuripot. Kung kaya ang nakapag-aral sa bata ni Tiago ay isang mabait na Dominiko. Hinaharap ni Kapitan Tiago ang paghaharap ng yumao, umandukang Dominiko at nang mamatay ang kanyang ama at nakapang-asawa siya na isang magandang taga Santa Cruz, si Doña Pia Alba. Ngunit sa 6 na taong pagsasama nila'y di sila nagkaroon ng kusli. Ano mo sa aking kaligayahan kung magkakaroon tayo ng nagmamahal? Hindi na lang tayo magtulong na tayo kay Padre Damos. Pumunta ka sa bando, sumayaw ka rin sa piyesta ng Pascual at sabayan mo ito ng mainting na dalangin para kayo magkaanak. Sinunod ni Doña Pia ang payo ni Padre Damaso. Di nagtagal at siya'y nagdalang tao, ngunit malaki ang kanyang pagbabago. Naging malungkutin siya at di na nakitang ngumiti. Si Doña Pia ay namatay pagkatapos isilang ang isang sanggol na babae. Ikaw yung Maripara. Dali lang. May iba namin ang usapan. Mabuti pa yung magpakasang ka muna. Parang masariwa ka na. Saan mo ba gusto mong bakasyon? Sa Diego Point tayo. Kung doon yung nais yung Pia, sige. Mabuti nga roon, malaki ang bahay at malapit na sa ng bayan. Halika na, Maria Clara. Naulila ko ng pagdating ni Para. Kailangan ko kayo tumuli. Sandali lang. Sa azotea kayo mag-usap. Kinabukasan, papalis na si Maria Clara at si Isabel nang dumating si Padre Damaso. Maria Clara sa kay Pabungoon. Secretary ko, Ninong, upang huli na aking mga dati. Dahil tutuwa kami sa San Diego. San Diego, iyak na magkikita sila ni Ibarra. Hindi dapat mangyari ito. Kailangan makausap ko. Narito pala kayo, Padre Damaso. Maalis lang ako, hindi Maria Clara. Tara sa iyong tanggapan, dahil ka tayo pag-usapan. Tiago, ayaw kong aking hinaanak na si Maria Clara magkaroon ng kasintahan na may isang ere at filibustero. Ngunit, sige sa sumayo buting tao. Huwag kang magsalita ng kahulugan. Ang nalalaman ko ay para sa kabutihan ni Maria Clara.